Kumusta? Kumusta? Tayo ay mag-aaral na. Kumusta mga bata? Halina't makinig na kay Teacher La Arnie. Inaasahan sa module na ito na ikaw ay makatukoy, makasuri, makagawa at makapagpaliwanag ng mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na may kinalaman sa sarili at pangyayari na makabubuti para sa lahat. Ang ating aralin ngayon ay ang pagsusuri ng mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ang tao bilang nilikha ng Panginoon ay binigyan ng malayang kaisipan na makapagdesisyon para sa kanilang sarili. Subalit, ang bawat desisyon ay may kaukulang resulta na maaaring magbunga ng hindi maganda para sa sarili at maaaring ganun din sa iba. Kaya naman, mahalaga ang magkaroon ng mapanuring pag-iisip bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Ang mapanuring pag-iisip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kaalaman sa sarili at sa pangyayari, pagsusuri ng mga maaaring gawin, at pagtitimbang ng posibleng maging resulta nito. Ang paghingi ng gabay sa Panginoon sa panahong kailangang magpasya ay makabubuti upang mapagdesisyonan ng tama hindi lamang para sa sarili kundi para sa nakararami. Tingnan ang larawan. Ano ang mga katangian ng tao ang ipinakikita sa larawan? Nagtataglay ka ba ng mga katangiang ito? Ano kaya ang kinalaman ng mga bagay o katangiang ito sa iyong sarili? Ang teorya ng pangangailangan. Ayon kay Abraham Maslow at Mac Leland. Si Abraham Maslow ay isang Amerikanong psychologist na nagpanukala sa hierarkiya o pagkakasunod-sunod ng mga pangangailangan. Ayon sa teoryang pangangailangan ni Maslow, sinasabing may mga pangunahing pangangailangan o primary needs na mahalaga sa pananatili ng buhay ng tao. Ito ay ang pagkain, damit at bahay. Mayroon ding pangalawang pangangailangan o secondary needs na maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi nakasalalay ang buhay ng tao dito. Ito ay ang mga kagustuhan lamang at maaaring tinatawag na luho sa buhay o luxuries. Ang physiological needs o ang mga biological na pangangailangan ay ang pagkain, tubig, hangin at tulog. May tinatawag din tayong safety needs. Ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. Kabilang dito ang mga katiyakan sa hanap buhay, pinagkukunang yaman, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakang moral at physiological, seguridad sa pamilya at seguridad sa kalusugan. Ang love o belonging ay isang pangangailangan kung saan nabibilang ang pakikipag-ugnayan sa general emotions, tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya. Self-esteem naman ang nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Ang pinakamataas na hierarkiya ay ang self-actualization. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kaniyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao. Batay sa teorya,
Nagagawa lamang matugunan ng tao ang mataas na antas ng kaniyang pangangailangan kung napunan na ang mas mababa. Ayon naman sa teorya ng pangangailangan ni McClelland, ang pangangailangan ng tao ay matatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng karanasan. Sa teoryang ito, ang nagawa o achievements ay higit na mahalaga kaysa sa mga gantimpalang material at salapi. Ang makamit ang layunin ay nagbibigay ng personal na kasiyahan, higit sa makatatanggap ng papuri at pagkilala. Ang gantimpalang salapi ay itinuturing na panukat ng natamong tagumpay. Mahalaga ang feedback upang masubaybayan ang pag-unlad na nakamit. Kadalasan ay humihingi ng pagbabago ang pag-unlad na nakamit at paraan kung paano higit na mapapaunlad ang mga nagawa. Higit na binibigyang halaga ang trabaho at responsibilidad na nakatutugon sa pangangailangan. Ang mga pangangailangang nasambit ay nagdudulot ng kabutihan sa sarili. Hinuhubog nito ang pagkatao mo at ang mga bagay na nasasakupan ng iyong pagkatao. Dahil dito, higit na nagkakaroon ka ng kakayahan na gumawa ng mga pagdedesisyon ukol sa mga bagay-bagay. Ngunit sa panahon ngayon, iba na ang kabataan. Maraming klase ng bisyo ang mas pinagtutuunan ng pansin. Andyan ang sigarilyo, alak, droga at sugal na tila hindi madaling maiwasan ng mga kabataan. Ano nga ba ang maibibigay ng mga ito sa iyong sarili? Matutulungan ba nito ang iyong sarili sa paghahanda para sa iyong kinabukasan? Sa pagtupad ng iyong pangarap? Sa iyong mga responsibilidad sa buhay na iyong naistahakin? Ang isa pang paraan na makatutulong sa paghubog ng pagkatao ng isang tao ay ang kaniyang pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Ang pagmamahal na ito ang siyang nag-uudyok sa isang tao na piliin ang tamang gawain sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Kaya naman, siya ay may pagpapahalaga sa sarili at pagmamalasakit sa iba. Hindi niya nais na makasakit sa kapwa at ng sino man sa komunidad na kinabibilangan niya. Ang pananampalataya sa Panginoon ang siyang gabay niya sa pagkakataong kinakailangan niyang magpasya o gumawa ng desisyon. Ang pagkakaroon ng katatagan ng loob o determinasyon ay isa pang katangian na dapat mong taglayin. Ito ay magsisilbi ding gabay mo sa pagkamit ng iyong tagumpay, sapagkat nangangahulugan ito na kaya mong bumangon at magsikap muli kahit makailang ulit ka pang madapa. Sa lahat ng ito, ang higit na kailangan ay mapanatili mo ang pagkakaroon ng mapanuring kaisipan sa araw-araw na pagharap sa hamon o pakikibaka sa buhay. Dapat kang maging sensitibo sa mga pangyayaring nagaganap, kaakibat ang ganap na pagkilala mo sa iyong sarili. Malaki ang kaugnayan at napakahalaga ng pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip upang sa anumang gagawing desisyon o pasya ay maisa sa alang-alang ang sarili at ang kabutihan ng nakararami. Sagutin ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang mga nabanggit na pangangailangan ng tao? Ano ang epekto ng mga bagay na ito sa buhay ng tao? Paano nakatutulong ang mga pangangailangan ng tao upang higit mong maintindihan ang responsibilidad mo sa iyong sarili? Paano pinatitibay ng mga nabanggit na pangangailangan ang iyong pananaw at paninindigan sa buhay?
Paano ang pangangailangan na napag-usapan ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng tao? Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng desisyon? Bakit kailangan mong maging mapanuri? Ano ang kahalagahan ng pagdedesisyon o paggawa ng pasya? Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa paggawa ng isang pasya? Ano ang mga paraan o hakbang na dapat isaisip at katangian na taglay upang makabuo ng desisyon para sa ikabubuti ng sarili at ng nakararami? Sagutin ng tama o mali ang pangungusap. Mahirap ang pagbuo ng isang pasya. Dapat isaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbuo ng pasya. Nararapat na suriing mabuti ang sitwasyon bago bumuo ng pasya. Siguraduhing makalalamang ang iyong sarili bago ka bumuo ng pasya. Isang mabuting katangian ang paghingi ng gabay sa Panginoon sa tuwing magdedesisyon sa buhay. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata!